at Jerry Dos. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, Onas! Eksakto en punto. 6:04. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan? Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Wednesday, February 18, 2026. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Libreng kuryente para sa konsumong 2,000 pesos pababa ay isinusulong sa Kamara. Quezon City LGU nakipag-partner sa DSUD para sa bagong rental housing units sa mga pamilya ng informal settlers. DFA umalma sa babala ng China na nanganganib mawala ng trabaho ang milyong Pilipino sa harap ng nagpapatuloy na world war sa pagitan ng dalawang bansa. President Ombudsman sa mga government agency muling binuhay kontra korupsyon. 41 anyos na lalaki arestado sa pagbibideo Nako! sa isang babaeng naliligo. At driver ng pinatay na byuda ng dating barangay chairman sa Pampanga, isa ng person of interest. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. ACS Good News. Isinusulong sa Kongreso ang libreng kuryente para sa mga consumer na hindi lalagpas sa 2,000 pesos ang buwan ng bill. Layunin daw po ng House Bill 7700 o Free Electricity for Low Consumption Household Act ni House Majority Floor Leader Sandro Marcos na mabawasan ang pasanin sa bayarin ng mga ordinaryong Pilipino. Mukhang rumire-peke itong si Kong Sandro. Sunod-sunod na ito. Rumire-peke. Itong magagandang panukala niya. Ano kaya nangyari? Ba't kaya biglang nagkaganon? Ano? Mabuti naman, di ba? Dati tahimik na tahimik eh. Ngayon parang parang bumabawi. Sa ilalim ng panukala ni Kong Sandro, lahat ng mga consumer na nakagamit ng 135 kilowatt hours kada buwan o monthly electric bill na hindi lalagpas ng 2,000 pesos ay hindi na pagbabayarin. Obo. Ano kaya ito? Doon sa 135 na kabase o doon sa 2,000? Kasi pagka tumaas ang presyo ng magbabago yun kuryente, magbabago yung 2,000 na yan. So dapat kung hindi lalagpas sa 135 siguro kilowatt hours ang gamit kada buwan. Makondin, madisiplina. Hindi variable, hindi pabago-bago na Para madisiplina din yung mga gusto malibre. 120 na. 120 na. Pagpatay ka na ng electric fan mo. Ayan, di ba? Iniharap ng presidential son ang kanyang panukala matapos i-anunsyo ng kanyang amang si Pangulong Bongbong Marcos na ang mga low-income and marginalized families ay bibigyan ng electric subsidies.
Naalala ko tuloy nung in-interview ko si Robin Padilla nung bago-bago siyang panalo. Iminungkahi ko sa kanya yan eh. Oo. Sabi ko kung gusto nilang maramdaman talaga ng mga tao ang gobyerno, Oo. ilibre nila yung mga sa kuryente, yung mga hindi talaga kayang makapagbayad ng kuryente. Oo, yung tax mababa na. oo, Pero meron na tayong ganito, di ba? Yung meron ano tawag doon? Lifeline. lifeline, pero kung lang yun 50 pesos lang yun 50. Pero binabayaran din ng mga ibang consumer. ng ibang consumers. Ng ibang consumers. Kaya doon sa bill natin, meron nakalagay na gano'n eh. Lifeline. Oo, doon ibinabawas yung konsumo ng mga nalilibre sa kuryente. Napakasalimuot naman yan, kumbatsero kaya Diyan nga. nga, tatanungin mo pa nga si Pangulong Bongbong Marcos nga mismo, nagtatanong, bakit ba kailangan pa ipaliwanag na ikay mahirap kung ito naman yung konsumo mo? Kung ito lang. Kaya nga. Pagka ito konsumo mo, libre ka na. Dapat Ayun. tapos na ang boxing. Maganda yun. Wala nang, ikaw ba, nakalista ka ba sa 4-piece? Oo. Ikaw ba, nakatira sa... Dahil pantanong eh. ikaw parang ayaw bigay eh. Ayaw bigay bigay nyo na. Bigay nyo na. Bigay nyo na. At wag ninyong kakaltasin sa ibang mga nagbabayad naman ng kuryente. Ha? Baka naman ililibre nga yung 135 kilowatt hours lang ang konsumo. Ibabawas naman o kaya sisingilin naman sa mga nagbabayad ng kuryente. Huwag ganon. Walang ganon. Pwede siguro ganito para walang samaan ng loob. Pagka ikaw ay kumukuha ng ikaw ay bumibili ng kuryente sa mga power generation, 'di ba? Yung mga GenCos kung tawagin. Yung mga GenCos naman na ito ay may mga incentives. Ayun, dapat mabilis ang halimbawa, mga hindi na sila pinahihirapan. Hindi na sila kinokotongan ng mga taga local government. Dapat naman hindi talaga na sila wala kinokotongan ng mga taga Department of Energy. Ayun, di pagka ganon, wala silang happy. Pag hindi sila kinukotongan kasi wala silang babawiin sa mga tao. Ayun! yan eh. Nadali, batang-bata. Pero ayos ka ha? Ayos ka bata. Congressman Sandro. Ang ganda nitong panukala mo na to. Ayos. 6:11 ng umaga, naimbag bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon, gising na. Nakipag-partner si Quezon City Mayor Joy Belmonte sa Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD para sa bagong rental housing unit sa mga pamilyang informal settler, kabilang ang mga nakatira sa mga danger zone. Ayon kay Mayor, sinelyuhan ng LGU ang bagong partnership Sinelyuhan talaga. Ha? kay Human Settlement Secretary Jose Ramon Aliling. Makaraang lumagda sila sa isang Memorandum of Agreement para sa pagtatayo ng mga medium rise na gusali sa mga distrito ng Sauyo at Bagong Silangan. Uy, malapit sa inyo. Ang mga itatayong medium rise buildings ay para sa rental housing modality sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa mga Pilipino o 4PH program na ipinapatupad ng DSUD at mga attached shelter agencies nito. Ayon kay Secretary Aliling, nasa halos 3,000 katao, partikular yung naninirahan sa tabi ng mga daluyan ng tubig at mga danger zone ang makikinabang sa panukalang housing project. Isinasapinal na ng LGU at DSUD ang mga detalye ng dalawang rental housing projects. Matatandaan, ang unang proyekto sa lugar ng DSUD ay ang Marilag Residences na nasa UP Diliman Campus na inaasahang pakikinabangan ng 3,000 katao. Paano daw yan? Rental Housing, kumbatsero. Kapag ka ikaw ay informal settler at magiging beneficiary ka nito, ikaw ay pwede nang lumipat dyan at habang buhay kang mangungupahan, pero hindi significant, minimal amount lang. Maganda rin naman yun, kumbatsero. Hindi ibigay sa'yo. Maganda rin yun. Unit. Hindi ba yan yung kinukwento ko sa iyo doon sa Disciplina Village doon sa Valenzuela nila Mayor Gatchalian? Kasi kapag ka ikay nangungupahan lang, alam mo sisipain ka doon kapag ka ikaw una nawalan ka ng disiplina sa pagbabayad. Kasi maliit lang babayaran mo imbis na ipang-inom mo, mag-iipon ka. Tama. Para magbayad. At pangalawa, kapag hindi ka sumunod sa patakaran ng housing pag naging salaula ka doon, ikaw ang pinakasalaula doon. Lasenggo kang salaula kang, wala kang kakwenta-kwentang nilalang. Wala kang karapatang malalayasin ka doon, hindi ka makapagre-reklamo dahil hindi naman sa'yo yun.
Ayos yan. Sino yan? Kanino yan? Si Secretary Ping Aliling Ayun. at si Mayor Joy Belmonte. Ayos. Alas 6:14 ang ating oras. Maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugduan, mata na nga mo, gising na. Naalarma ang Department of Foreign Affairs sa tila pagbabanta ng Chinese Embassy na milyong-milyong trabaho ang posibleng mawala sa bansa sa harap ng nagpapatuloy na iringan ng Pilipinas at China tungkol sa West Philippine Sea. Ayon sa DFA, dapat maging maingat ang China sa tono nito at pagbibitiw ng mga salita, lalo't ang naturang pahayag ay maituturing na coercive at hindi naaayon sa isinusulong ng dalawang panig na pagkakaroon ng constructive dialogue. Git ng DFA na nanatiling committed ang ahensya sa pagtulak ng diplomatic dialogue sa harap ng mga pagkakaibang posisyon. Tugon naman ng Chinese Embassy, Ticham Toki. Alas 6:15 na ng umaga. Mother, hindi mo man lang tinranslate. itong sinabi ng Chinese Embassy. Nung isang Nahirapan tuloy kami. Nung isang araw nga napabilib si Miss Apit, tinranslate ko yung statement. Ayon, tugon ng Chinese Embassy. Ito pala, kaisa sila ng Pilipinas sa pagresolba sa tensyon ng dalawang panig sa pamamagitan ng maayos na dialog at konsultasyon. Ngunit, eto na. Ngunit, hindi anya sila mapipigilan na almahan ang anumang paninirang puri Aba, o pag-aatake sa China. Lakyam Chap Gohun, 6:15 ng umaga. Achi, Mr. Jalomtang, tanghali na. Mag-init na ng tubig, magkakape na. Bubuhayin ng Office of the Ombudsman ang pagtatalaga ng Resident Ombudsman sa mga ahensya ng pamahalaan upang mas paigtingin ang kampanya kontra katiwalian. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, bahagi ito ng tugon ng Ombudsman sa resulta ng isang survey na kanilang kinomisyon na nagsasabing maraming Pilipino ang naniniwalang mahirap makakuha ng serbisyo sa gobyerno nang walang kasamang korupsyon. Sa ilalim ng programa, magtatalaga ng Resident Ombudsman sa mga tinatawag na vulnerable agencies kung saan magsisilbi silang taga-tanggap ng mga reklamo at magpapatupad ng mga anti-corruption program ng ahensya. Dagdag ni Clavano, magiging visible ang Resident Ombudsman sa mismong opisina at iikot-ikot o i-rotate upang maiwasan ang pagiging pamilyar sa mga tao roon at mapanatili ang professionalismo. Dati na ngang meron to. Ba't ba kasi nawala yan? Kaya nga. Alam ko na kung bakit ba? Naalala ko na. Kasi yung Resident Ombudsman, kakampi na rin, kasabwat na rin. Oo. Nung mga corrupt doon sa... Tinan mo nga naman ang buhay, May walang resident ombudsman noon. Naglagay ng mga resident ombudsman, bawat ahensya para masugpo ang korupsyon. Nung nagkaroon pa rin ng korupsyon, tinanggal ang mga resident ombudsman dahil may korupsyon at involving mga resident ombudsman. Lumalaki lang yung binabayaran. Ngayon, nung mawala, ngayon ay ibabalik dahil may korupsyon. Tinan nyo na. Yan ang talaga buhay. Parang pantalon lang yun. Dati uso yung pitit. Uso yung mga hapit. Dati baston. Baston. Ngayon bell bottom na ulit. Hindi ba? Ganun lang, uso-uso lang. Hindi ba ganyan din naman yung resident COA auditor? Ganun din yan. Oo. Sabihin, paano nagkakaroon ng katiwalian? May COA auditor dyan. Pasensya na ho kayo dahil yung COA auditor naka-factor in na rin doon sa mga inaareglo. Yung para doon, yung para sa kanya ay naka-factor in na sa project. For the Boys. Ay, nako. Sunod! Dito ba? Aba, isang babaeng naliligo, nabidyohan. Nako. Ano kayang nakita? Ano pangalan ng naliligo na? Si Batsheba ba yan? Meron ba tayong video dyan, Mother? Meron tayong video? Talaga? Grabe. Yung mala arami na ba ito na ano?
Talaga si Aramina. Si Aramina, batang-bata. Nung kabataan. para namang sinisiraan mo si Aramina. Hindi naman. Ayaw mo ba kay Aramina Wala bilang naman si Amin, napakaganda nito Oh, si yung Aramina. kapatid si Christine Christine Reyes. Christine Reyes. Oh. Wala naman ako sinabi. Kadaming sasabihin Alam nga naman Elizabeth Oropesa ang sabihin ko. Yung paborito ni Paring Ray. Maano pa namang yung kinukwento na lang ni Paring Ray, si Liz Alindogan man lang yan. Banggit lang na may na-video ang naliligo eh. Kung sino-sino kagad ang pumasok sa isip. Ang bihira, mapinga talaga Paring Ray. Meron ba, Mother? Meron? Ayan, abangan. Yan! At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:19. DZRH number 1 na naman sa walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning. Ano araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yahoo! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:23 ang ating oras, tuloy ang ACS Balita. Sandali lang pong naabala ang ACS Balita dahil napasugod si Kong Angel Dini. Bakit daw sa newscast niya kanina, Mother, ay wala itong balitang ito tungkol sa video na ito. Ayan. Itong si Kong Angel, mapanaghilid. Seloso. Bakit daw wala sa kanya itong kwento na itong babaeng na videohan habang naliligo? Eto na, makinig ka na lang, Kong Angel. Arestado ang isang 41 anyos na lalaki matapos mahuli habang ito pala siya. Ito. Ayan, Ito siya. Habang binibidyohan ang isang babaeng naliligo. Ito po'y nangyari sa Paco, Maynila. Ayon sa Manila Police District, residente ng Barangay 819 ang suspect na naharap ngayon sa paglabag sa RA 995 o ito yung Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Sa reklamo ng biktima, ano alam nito, Mother? Itinago sa pangalang Malu. Ayaw na. Umalis bigla si Kong Angel. 45 taong gulang. 45 taong gulang. Sabi ni Paring Ray, napatakip na mata. para nawala ng gana. Ang bira kayo. Mother! Kasasalbahin. Sa bahay nitong mga kasamahan mo, Mother. Kabe-birthday lang ni Mother. Ganyan na kayo kagad, matapos niya kayong pakainin kahapon. Yun na lang inalala ng tao kung paano kayo mapapasaya sa pamamagitan ng sibog Sa reklamo ng biktima, katatapos lang niyang maligo at kinuha niya ang tuwalya. Nang mapansin niya ang isang kamay na may hawak na cellphone malapit sa pinto ng banyo at binibidyohan ang kanyang ginagawa. Nako. Dahil dito tinakpan ng babae ang kanyang katawan. Ng tuwalya siguro. At kaagad na kinumpronta ang suspect na mabilis na umalis. Kaagad inireport ng biktima ang insidente sa pulisya na nagsagawa ng follow-up operations at nagresulta sa pagka-aresto sa suspect. Mother, paano bang nagkasama sa isang banyo? Ito ba common na banyo? Ito ba boarding house? Boarding house, apartment na
Naalala ko para tuloy- makapasok doon at makalapit sa banyo yung lalaki. Ano? Naalala ko tuloy kung batsero yung tinutuluyan ko dyan sa Bago Bantay, Bago Bantay. dati. Doon sa may gawaan ng lumpia wrapper. Hindi, dito sa dito sa may likod, sa may Bago Bantay talaga mismo. Nangungupahan kami nila ating dyan eh. May CR doon sa pinakalabas ng pintuan ng kwartong inuupahan namin. Tapos may 3 bahay pa kaming kasosyo doon sa banyo. Ganun. Ako, hirap nun. Ano? Kaya Ang hirap binilang nun. ko yung taong gagamit nun. Sa isang banyo. Mga 10 Naku kami po, inang, lahat. ang hirap doon, ano? Kaya ako ang aga ko naliligo eh. Kahit napakalamig eh. Para una ka. Una. Kaya palagi Sa paliligo pa lang yan. Sa paliligo pa. Paano kung yung Masakit ang tiyan mo? Yung masakit ng tiyan mo, na madudumi ka. Tapos Totoo. naku, Oo. meron pang ibang kung mag-CR, ang tagal. Lalo, buti nga nung panahon eh, hindi pa masyado uso itong mga cellphone. Dyaryo ang dala. Dyaryo. Nagbabasa ng dyaryo, kaya may magazine na dala. May magazine. Na may picture ni Aramina. Si Aramina. Pumasok na naman si Aramina. Si Aramina, napakahirap nung ganun kung batsero. Oo nga. Kaya maganda yung tanong mo, paano nalaman nung lalaki yung, ba't nagkaroon siya ng access doon? Doon sa malapit sa CR, sa may pinto. Sila ba ay magkakasama sa boarding house? O kaya magkakapit bahay ba sila? Yan, abangan po ninyo yan sa mga follow-up. Ito po isang developing story na ating si Kisses pala nagsulat nito. Si Kisses. Hindi binanggit ni Kisses kung binanggit niya ng eksaktong edad ng suspect. Yung suspect. 41 anyos. Pero yung biktima, Hindi niya binanggit. baka nga kasi 45. Kisses, ilang taon ba talaga? Kisses, parang kasing edad daw niya. Parang mga 28 lang. Yun. Ayun. Ayos ba, Kisses? Alas 6:28. Yung kasi nakita kong oras. 28 eh. Alas 6:28 na ng umaga. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo. Gising na. Itinuturing ng person of interest ng pulisya ang driver ng pinaslang na businesswoman sa lalawigan ng Pampanga. Kinilala ang 59 anyos na biktima na si Maria Teresa Mamak, biyuda ng dating kapitan ng Barangay Balibago, Angeles City. Natagpuan ang bangkay ng biktima sa loob ng kanilang compound 4 na araw matapos siyang mapaulat na nawawala. Ayon sa PNP, may nakita silang mga kahina-hinalang hukay malapit sa babuyan ng ilang hakbang lang ang layo mula sa bahay ng driver. Batay sa kuha ng CCTV, nasa bahay ng biktima ang naturang driver noong mismong araw na napaulat na nawawala ang ginang noong Feb 12 bandang alas 7 ng gabi. Makalipas lang ilang minuto ay maririnig sa CCTV ang malakas na sigaw na pinaniniwalaang mula sa biktima. Hanggang ngayon hindi pa nakikita ang naturang person of interest mula nang mangyari ang insidente. Alas 6:29 ang ating oras. Buenos dias con todos mga Chabacano. Gising na ba kayo? Naglabas ng 321 million pesos na pondo ang pamahalaan para sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Basyang. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, alinsunod dito sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na agad na ipalabas ang naturang pondo para matulungan ang 34 na probinsya at 8 lungsod sa bansa na naapektuhan ng bagyo at ng shear line. Pinitiyak din ng Pangulo ang mabilis at mas pinadaling distribution, gayon din ang agarang pamamahagi ng mga binhi na makatutulong sa mga magsasaka. Dagdag pa ni Recto, pinahahanda rin ng Pangulo ang mga financial assistance program at mas pinaigting na river clearing operations para maiwasan ang matinding pagbaha. Sinusuri na ng Department of Education at Department of Public Works and Highways ang isang bagong teknolohiya na magagamit upang mapabilis ang konstruksyon ng mga silid-aralan sa buong bansa. Kasunod ito ng pag-inspeksyon ni na DPWH Secretary Vince Dizon at DepEd Secretary Sani Angara sa precast manufacturing facility na nasa Mariveles, Bataan. Ayon kay Dizon, sa pamamagitan ng precast modules ay kaya nang makapagtayo ng classroom sa loob lang ng 30 araw. Sa kasalukuyan, nasa mahigit 165,000 ang classroom shortage sa bansa at posibleng tumaas pa sa pagsapit ng 2028. Pero Secretary Dizon, yun yung kinukwento namin kay Sec Angara nung nakaraang araw 28 days lang
tapos ang eskwelahan. Tapos, oo. Sasabayin nga namin ng sisiw eh. Oo. Di ba yun yung ito 30 days daw matatapos. 30 Yun, days. 28. Oo. Ayan pabilisan pala talaga Pabilisan na ngayon. Kaya talagang wala nang dahilan para maging mabagal pa ang construction eh. Oo. Ang kailangan Yun lang ang bago mailatag, maging open talaga ang gobyerno sa public sector participation. Oo. At syempre yung presyo. Ayan, oo. At ano yung ba ang presyo. magiging sistema diyan? Yan ba ay kagaya nung binabanggit natin, turnkey ba yan? Oo. Magpapaluwal muna ang private sector. Gawa sila ng gawa. Pwede yan. Alam niyo, gagawin. mas mabilis yan kung batsero, kung ganun ang gagawin ng, kung papayagan yan, yung turnkey. Ang dami nating mga investors, mga mamumuhunan, mga Pilipinong may puhunan. At gustong tumulong. At gustong tumulong. Of course, may kikitain yun, ha? Oh, Natural. siyempre, hindi naman magninegosyo ng walang kita. Oo. Sila muna ang gagastos, tsaka na lang, at kung babayaran na, kung sisingilin na ang gobyerno, hindi biglaan. Hindi biglaan. Pwede pang hulugan eh. Pumapayag nga ng hulugan eh. Yun ang maganda sa ganong klase ng sistema. At saka may naman eh. May quality control naman kumbatsero eh. Yun, Ang diba? pinaka-challenge lang dito kumbatsero, kung saan itatayo, lupa, ibig sabihin yung lupa. At pangalawa, kung ano bang klaseng classroom ilala, ito ba ay multi-level o kaya naman ay yung horizontal lang, tabi-tabi. So yun po One story lang. yun po ang pinaka-challenge ngayon diyan. Pero pinakamaganda kong batsero yung pinag-uusapan natin, yung bang pahayaan mo silang gumawa. O ikaw, Group A, ang gagamit 20,000 units. Ayan, Itong lugar na assignment mo. Ito, ituturo sa inyo saan-saan, ano-anong bayan, ano-anong probinsya. Yun. Basta gawin nyo dyan sa mga lugar na yan. Saka dapat, ang mga LGU naman, ay wag nang pahihirapan sa mga ano-ano mga permit sapagkat nasa naghahabol tayo ng backlog eh. Critical situation tayo eh. Kapag na gano'n, sa tingin ko at ang gagawa ay yung mga nangangako ng 28 or 30 days, sa loob lang ng isang taon tapos lahat ng backlog natin. Palagay ko, sa dami ng gustong tumulong. Sa dami ng gustong tumulong. Kaya Secretary Vince, Secretary Sani Angara, ayan, andyan na. Andyan na. Kasi Maging open na lang tayo. Kasi tinatapo natin ang pera sa corruption. Ito na. Eskwelahan, kitang-kita. Ang ebidensya. Ipasok na lang sa private sector. At sa atin namang sports balita. Yan. Pinatawag ni Pinay tennis player Alex Eala ang world number 8 at number 6 seed na si Jasmine Paolini ng Italy sa score na 6-7-6 sa round 32 ng Dubai Tennis Championships. Bagaman naging dikit ang bakbakan sa second set, na natiling matatag ang Pinay star at tinapos ang laban sa kanyang ikalimang match point. Ito na ikatlong pagkakataon na nagtala si Iyala ng panalo laban sa isang top 10 player matapos ang kanyang mga makasaysayang upset laban kina Iga Swiatek at Madison Keys sa Miami Open noong nakarang taon. Dahil dito aabante si Ayala sa round of 16 ng WTA 1000 Dubai Tennis Championships at makakarap niya si number 32 Sorana Cristea ng Romania para sa isang slot sa quarterfinals. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay, sa mga taga-Kawit, Cavite. Yan, mga kababayan natin dyan sa Cavite, partikular sa bayan ng Kawit, sa barangay Samala, Marquez, Binakayan. Sa Kawit, Cavite. Sabi nga ni Kuya Joel Sarignaya, hindi daw ba kamukha ni Metring David yung yung naliligo? Pabira. Naalala ko si Metring David. Kung sino-sino naiisip nyo kaagad na naliligo, no? Pabira. Ito kasi namang si Kisses, hindi pa kinumpleto. Ikaw talaga, Kisses. Oy, mga taga. May ano daw kasi, may mga follow-up report pa dahil nga developing story to, no? Tinututukan po ito ng buong pwersa. ng buong pwersa ni Yuel Reyes. Mabigat na pwersa. Ni Yuel Reyes.
sa Barangay Samala, Marquez, Binakayan, Kawit, Cavite. Nandiyan po ang ating malakas promo team. Ayan, at para kayo ay manalo, abay, lakasan ang inyong mga radyo, telebisyon, anumang gadget na inyong gamit sa pakikinig at panonood ng DZRH 2x2. At ang ating, saan na ba yan? Ang ating... Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Ang ating word of the day, Eric Dastas. Uy, taga Cavite kasi itong si Eric, kaya biglang Eric, nag-text at binabati daw niya si Attorney Fabian Cesar, ex-mundo ng BIR Kawit. O, tinan mo na. Taga-Kawit nga Taga-Kawit. pala. Si Attorney Fabian Cesar, ex-mundo ng BIR dyan sa Birthday ba Kawit, niya? na nag-birthday ngayon. Happy birthday. Baka pwede kang baka pwedeng lakasan mo na yung radyo, Attorney. Mapansin kayo ni Sherwin Baka kayo Alfaro. pa manalo dito. At ang ating word of the day ay shock. Shock. Ano ba yung shock? Uh-uh. Ayan ano daw yan? Gulat. Gulat. Oo. Gulat. Ayan, gulat. Ayan shock. Gulat. Yan ang ating word of the day. Oras po natin. Achi, ahya, Mr. Jalom Tang, Lakyam Samchit Hun, 6:37. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng AC. Takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Posibleng gumamit ng shock o nakabibiglang taktika ang defense team kaugnay sa kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa gaganaping pagdinig sa confirmation of charges sa Pebrero 23, araw ng Lunes. Ito ang inaasahan ng mga abogado na kumakatawan sa mga biktima ng war on drugs sa kaso ni Duterte sa International Criminal Court. Ayon kay human rights lawyer Cristina Conti, maaaring iharap ng depensa si Duterte na may lumalalang kalusugan. Isang matandang lalaki na nagmumukhang ermitanyo na, may mahaba at puting buhok at payat na pangangatawan upang maantala ang paglilitis sa kanyang kaso. Ngunit ayon sa abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman, hindi personal na haharap ang kanyang kliyente sa itinakdang confirmation of charges ng ICC sa susunod na linggo. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning! Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan, walang anumang ininda sa katawan, walang ubo, walang sipon, walang lagnat, walang sinat. At kayang-kayang pumasok sa araw na ito. Dahil midweek pa lang tayo, yung iba talaga nananakit-nakit na kagad ang mga kalamnan niya. Totoo. Antok na, kulang sa
tulog. Ayan, Yun lalo lang na yung... kumbatsero, yung na-imagine ko tong mga construction workers. Oo. Grabe ang hirap Ay, ng pagtatrabaho talaga. na yan. Ha? Oo. Maghapon po yan, nakabilad po. Tapos ang sweldo naman ay hindi kasing laki ng ibang mga na manggagawa natin. Ano po? Kaya yung ating construction industry, kumbatsero, dapat lalong suportahan. Ngayon, ang daming mga nagkakaproblemang construction companies. Oo. Yung mga construction workers nawalan pa ng trabaho. Ayun, nako talaga. Oo. At hanggang ngayon, marami pa raw mga contractors na hindi pa rin nababayaran ng DPWH. Yun nga. Wala pang pambayad ang Mar, DPWH. Banong, Mar, Punsalan, nakakita ka na ba ng pera? Matagal na raw siyang hindi nakakakita ng pera. Yung huling text niya sa akin last week eh. Basta Dahil ang hindi pa nagbabayad. panawagan natin sa gobyerno, total order na to ng Pangulo eh. Oo. Ang sabi po ng Pangulo, bayaran ang dapat bayaran. Ibig Bayaran sabihin, yung na. karapat dapat bayaran. Halimbawa, nakatapos ng proyekto, Oo. nakapag-deliver, bakit hindi babayaran? Hindi naman ninyo pera yun. Oo. Pera na nung gumawa yun. Bayaran nyo na yan. Oo. Bayaran na yan. Oo. Binabati nga pala natin ang si Ka Jerry Labasan pala yung birthday ngayon, kumbachero. Oo, Ka Jerry. Nasaan ba kayo ngayon? Nasa Dubai ba kayo? Aba, Kasama niyo ba sila- 76th birthday. Ayan, happy 76. Kasama nyo ba sila Kate, sina OG? Niriwang ng inyong birthday dyan sa Nakita ba kayo Dubai? nila, Ate Kate? Hindi. Talagang gipit na gipit sa oras eh. Ang Dubai talaga ngayon wala, napalitan na yung Japan, kumbatsero. Dubai, sagot sa kahirapan na ngayon. Ganun. Sa dami ng mga Pilipino ngayon dyan sa Dubai. Dapat may rhyme. Di ba? Japan. Sagot sa kahirapan. Ang Dubai. Sa Dubai, angat ang buhay. Yun. Dubai. Angat ang buhay. Ayan, oh. Sa dami ho ng mga Pilipino dyan ngayon. At nataon pa, andun pala si ang ating tennis star na si Alex Ayala at gumagawa ng kasaysayan. Yan. Diba? Napakagandang pagkakataon yan. Tinan nyo na mga kababayan ang kagandahan ng mga Pilipini kung saan nandoon sa buong mundo. Oo. Kapag ka po lumalaban lang itong ating kababayang si Alex Ayala, Oo. takanta kayo mga organizer ng tournament. Oh, na dun pa lang sila nakakaranas ng ganung crowd. Totoo. Magugulat ka. Ito lang halimbawa yung nakaraang pinuntahan ni Alex sa Qatar ba yun? Bago itong sa Dubai, naglaro din siya sa Qatar. Hindi naman nakausad sa sumunod na round. Umalis na, punta na dito sa Dubai. Pagkatapos naiwan ng mga players doon, mga seeded, mga magagaling, mga sikat. Walang nanonood. Ang lulungkot daw, yung iba nga umalis ayaw na maglaro at wala naman daw nanonood. Oo. Samantalang kapag ando si Alex Ayala, punong-puno. Punong-puno. Saka kita mo, sabi nga parang home court lagi ni Alex Ayala. Ang kahit saang venue na nandoon siya. Dahil ang mga Pilipino ay nangakakalat. Dadagsain talaga ang suporta ng mga Pilipino sa kapwa Pilipino ay pambihira. Yan ang mga Pilipino. Tingnan mo naman, yung yan sanang attitude natin na yan. Katangian. Katangian natin yan na pagkakaisa sa ganyan. Dapat sa maraming bagay, lalo na yung mga bagay na may kinalaman sa ating bansa. Diba? Yan, soberanya. Sa ating sovereignty. Sa issue ng West Philippine Sea. Dapat ganun tayo, dagsa tayong lahat, sama-sama at nag-cheer para sa Pilipinas. Sa isang bandila. Kumbaga, kumbatsero, may mga bagay na pwede naman tayong magkalaban bilang mga Pilipino. Magkalaban sa politika, magkalaban sa showbiz, magkalaban sa iba pang mga sa negosyo. Sa ibang issue. Pero pagdating sa bandila, dapat iisa lang tayo. Dapat isa lang. Nagkakaisa tayo isang dyan. bandila tayo. Hindi yung gagawan mo ng kasisiraan yung kapwa mo. Dahil meron ka ibang pananaw. Ay, nako. Na may kinalaman dyan sa China. Buti pa sana kung ang issue ninyo, yung ano ba yung narinig kong balita kanina, paring Ray, yung nagalit daw ang itong isang artistang ito doon sa isang artista dahil may mga kung ano-anong mga sinasabi tungkol sa kasarian, mga ganon. Ganon? Oo, meron daw doon sa paniniwala
na tungkol sa mga ang tawag doon LGBTQ. sa LGBTQ. Yan pwedeng maging issue yan. Pwedeng Yan. maging pwedeng magkahati-hati ang mga Hati-hati. Pilipino. Talaga namang very divisive yung issue na yan. Yan. Pero kapag issue na ng national pride, ng national sovereignty, ng kasarilan natin, aba, Sana solid tayo. solid tayo dyan. United we stand, divided we fall. At Anthony Taberna sa Dos sa DRH. 6:54 ang ating oras. Uy, happy birthday din kay Kapuso Ano? Joel Reyes Zubel. Joel, bagna, boboy! Bango na, boyon! happy birthday. Kaya Ayan, tinan mo, parang namumuwalan. ba't pag kami nagbe-birthday, hindi nyo kami binabati? Baka naman na-insecure kayo sa amin. Wag ganun. Walang ganun, walang ganun. Tingnan nyo, kapag kayo nagbe-birthday, Binabati namin kayo. Hinihingi nga namin magpakain kayo. Mamaya, Tol, Joel. Huwag ka mawawala. Ka mawawala at ikaw ang magbabayad. Uy, Dahil yung pa- birthday mo. Joel, baka gusto mong sumali sa pabidding ng NFA, ha? Ay, meron? Ang bidding, ang NFA pala, National Food Authority, ay magsusubasta daw po ng mga umiidar ng mga nakabudega nilang bigas. Lampas 3 buwan na mula ng magiling o mapakono. Oo. Aabot daw po sa 750,000 na mga sako ng mga giniling o mga nakono ng bigas ang nakatakdang isubasta ayon kay Administrator Larry Lacson para Oo. mapaluwag ang mga bodega ng ahensya. Hanggang ngayon ba yan pa rin ang problema? Kung Bachero? Mga bagong giling na to, ibig sabihin Puno na naman. Oo, puno na naman, ang daming nabili ng NFA. Pero ang tanong nga doon, bakit ba nagiging problema to? Oo, ba't nagiging Nagiging problema to? Dapat hindi problema to. magandang problema yan. Oo. Magandang problema yan. Pero parang bagay na hindi dapat maging problema. Talaga eh. Hindi Parang, natin, di ba, oo. may isang araw ang pinag-uusapan, tumaas ng 10 piso ang presyo ng bigas. Ba't magiging problema natin yun? Andahin pa natin bigas. Kaya nga. Oo, dapat ay Wag nating magawing complicated. Ang mga bagong ang mga bagay na simpleng-simple lang. talaga. Ay, Sinabi naku mo pa. naman, talaga naman. Oy, siya nga pala, ako yung nagpapasalamat sa lahat ng mga bumati. Kaugnay ng Ay, naku, matindi. Pinuntahan namin kahapon pagtatapos ng aking anak sa Lasal. Kapon ba yun? Kailan na nga ba? Lunes. Noong Lunes. Hindi ka pa natutulog eh. Hindi pa ako natutulog. Ikaw mga Yuel yung video. Talaga namang inihanda ko yun eh. Yan ay sa De La Salle. Pakinggan natin ng audio. Baha Gerardo, magna cum laude, and Jose Rizal Honors Award. Yun! Kita mo naman, ayabang maglakad ng tatay. Asan likod? Yung tatay, walang kayabang maglakad. Kakaway-kaway pa nga sana akong gano'n eh. Nahiya lang ako eh. Parang ako nung first Masabitan, honor, oh. masabitan ng medal ng ribbon nung first honor ako nung grade 1. Diba? Yung palang Jose Rizal Honors Awardee ay yung academic excellence Academic saka excellence. consistent dean's lister. Ayan. Mabanggit ko lang na 0.001 lang. Sayang, Nakapanghina-hinayang. 0.001 Alingtina para maging summa cum laude. Oo, Sayang, kinapos lang. konting-konti. At ang totoo nun magpoprotesta nga sana ako dyan eh. Magrarally nga sana kami. Oo, magrarally. Pero mabait din talaga tong bata na to eh. Mabait pa. Siya na mismo nagsabing wag na, nakaka-stress lang. At siyempre, kung yun ang patakaran talaga ng eskwelahan, na kahit na 0.001 lang, kinapos ka ng 0.001, kapos ka. Kapos ka. Parang ganun. Yung namang magna cum laude. Ano pa ba naman yun? Hindi pa naman nun. May susunod pa nga doon, yung cum laude. May susunod pa, yung laude. Laude, si small laude. Merong big laude, may small laude. Ako nga, wala akong laude. Wala. Puro sigaw lang. Loud lang. Loud lang eh. Loud lang. Ay, congratulations sa Gerard.
mabuhay ka, isa kang karangalan ng pamilya, ng iyong community. At ito, kumpalan to, sabi nga, kaya nga commencement exercises yan, pag-uumpisa pa lang yan, kumpatyero. Oo nga. Pero ito'y ano pa lang recognition and hooding ceremony. Hiwalay pa pala yung ano nila, yung mismong graduation. At ito ay batch by batch College of Liberal Arts. Ang dami kasing kolehiyo eh. Ang daming hapon. Tapos nung umaga pala, meron ding nabigyan ng mga recognition. Isa pa nga, Yuel, yung video. Gusto ko lang binabalik-balikan ko yun eh. Yung video. Yan. Baha Gerardo, magna cum laude, and Jose Rizal Honors Award. Ito yung Ganda ng lakad eh. Sa likod na. Tumingin pa ako doon bumati pa ako doon sa mga nakaupo na yun. Sabi mo sa mga nakaupo, ayos ba? Thank you! Paring Ray, take it away! Naalala mo na ba yung mga bayarin mo? Ay, teka, hinahanap ko nga yung aking mga... Ano ba yung kumusta babayarin mo sa kuryente yung ngayon? mga bayarin medyo tumataas na naman Ay, sa iba, tumaas. Sa akin, bumaba naman ngayon dahil dun sa napalinis ko na yung solar panel ko. Iba talaga. Naglulumot na pala. Magso-solar panel na talaga, promise. Ngayong taon na to, especially bumababa na raw talaga ang presyo at marami na akong naririnig na naka-ROI na. Naka-ROI na. Naiinggit ako. Lalo ngayon, pagka marami kang babayaran, mabubusit ka eh. Pag bills pa naman ang usapan, parang walang katapusan. Ang hirap pa, yung iba-iba babayaran mo, iba-iba pupuntahan mo, Sinabi iba-iba mo pa. pa due date, kung saan-saan ka talaga mapapadpad. Aminin natin, kumbatsero, sayang ang oras, sayang ang pamasahe, no? Pero ngayon, hindi na kailangan yan. Meralco, current or overdue, pati ang PLDT, Signal, SSS, PhilHealth at Pag-ibig, lahat yan nasa bayad centers, bayad agents at bayad partners na malapit sa inyo. Aba, kainam naman pala, no? Isang lakad, bayad na lahat. Tipid na sa pamasahe, tipid pa sa oras. Yan ang praktikal. Yan ang diretso serbisyong hindi ka na paikot-ikutin. Aba, oo. At kung bayad ang pag-uusapan, yan yung dating bayad center, no? Aba, 28 years na po nating kaagapay ng mga Pilipino sa bayarin itong bayad center. Kaya basta bills payment, piliin mo ang tatak na matagal na, tatak bayad. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, Pompiang, 7 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. CBCP may mensahe sa mga politiko sa pagsisimula ng Lenten season. Mag-fasting sa pangungurakot. Dating Pangulong Duterte hindi lalahok sa confirmation hearing ng kanyang kaso sa ICC. Trimester system na nanatiling proposal pa lamang, patuloy pa rin pinag-aaralan ayon sa DepEd. Halos 100 survivors ng lumubog na MV3 sa Kirstine 3 sa Basilan wala sa passenger manifest. Naku, Mario. Bilang ng nasawi, sumipa na sa 62. Pamangkin ng alkalde ng Maguindanao na unang inambush gamit ang RPG, patay sa pamamaril. Tatlong suspect sa pagpatay sa Lady Cap at anak nito, kinasuhan na. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha.
At ito ang Pangunahing balita. bago ang detalye ng ating mga balita. Eto muna. Dahil may nanalo na. Diyan sa anong barangay nga ulit ito, kumbachero? Barangay Samala Marquez, Binakayan, Kawit, Cavite. Ayun. RH6 Sherwin Alfaro. Go, go, go! Yes, magandang umaga Katunying ka Jerry dahil isang masipag na tatay ang nahuli natin na nakatutok sa DZRH Radio at huling-huli nga natin na palaging sumusubaybay sa radyo. Itong si tatay, pangalan nyo? Ferdinand. Ferdinand. Ayran. Si tatay Ferdinand Ayran. Ayran. Pag gusto nyo namang magpunta ng Iraq, pwede rin. Pwede. Pwede. Sometimes I run, Sometimes I walk. hide. Ayan, no? Talaga, kayo pala nakasulat ng kantang yon. Anong trabaho ni Tatay Ferdi? Dito po ako sa sa Emission Center. Dito tayo sa CruzCon. Teka muna. Pwede ba dyan Teka yung, muna. pwede ba dyan yung non-appearance? Ayan. Bawal po yun. Oh. Totoo ba? Talaga ba? Bawal ba talaga yon, Tatay Ferdi? Oo, bawal ho yun. Kung magbayad. Ay, bawal pa rin ho. Ganun. Oo, talaga dito. Kung magdagdag ng talagang bayad. Personal. Hindi ho pwede. Hindi pwede. pwede. Mahigpit si Tatay Ferdi. Hindi pwede talaga. So yung mga matitigas ang ulo at gustong yung mga ayaw nang pumunta diyan, hindi sila pwedeng makalusot. Hindi sila Kailangan makakapagparehistro. pumunta ho talaga. Kasi kailangan na, lalo kung nagsisigarilyo ka, yun ang kailangan na masuri ka dito. Teka muna, marami pa bang pumupunta na lang sa smoke emission kaysa dun sa ano yung MBIC? MBIC. MBIC? Medyo mataas ho kasi sa MBIC. Magkano ba dyan sa smoke emission, tatay? 700 ho. Tumaas na rin pala, ano? Di ba dati 500 lang yan? 300 nga lang dati yan eh. Sa motor ho, 400. 600. 600 sa motor, sa 4 wheels ay 700. Sa PMBIC, sa MBIC, MBIC, 950 po. 950. May diferensya pala, may no? diferensya. Hindi ba pwedeng i-convert na MBIC ang smoke emission center nyo? Hindi sir kasi malaki ang puhunan. Oo, maraming equipment doon no. Maraming Yes, sir. equipment, oo. Diyan diyan Ito, parang wala ako nakikita equipment diyan sa lugar niyo. Tambucho lang. Meron ditong breath analyzer. Breath analyzer. Nakabawi na ba kayo sa puhunan nyo, Tatay Ferdinand? Hindi pa ho eh. Kasi Diba? kami. Marami bang nanghingi sa inyo? Sa Natawa eh. taga saan nanghingi sa inyo? Taga munisipyo, taga DOTR o taga LTO? Wala. Hindi makakibuha. Hindi ako makakibo. No comment. Ganun na lang, no comment. Basta wala daw taga DPWH. Yun. Gaano kalaki ho yung bakura na yan, tatay, para maging smoke emission center? Nasa 500 do siguro. Malaki din, ano? Ayan ang requirement. Minimum yata ganyan, ano? Kailangan po 500. kasi yung parking area. Pwede truck dyan? Pwede sir. Pwede. Mula motor hanggang truck. Hanggang 10-wheeler Yes, sir. trucks. Yes, sir. Okay. Huwag kayong mag-alala. Ako nga, nagkasya eh. Sa bagay, ano? Bagay. Sa bagay. Okay, Tatay Ferdinand, maraming salamat sa lagi niyong pagsubaybay sa DZRH. Matagal na ba kayo nakikinig sa DZRH? Ay, nako, napakatagal na sir. Gaano katagal? Panahon pa ni sir? Ni Rick Radam. Ano yung gabi ng dilim ba yun? Gabi ng lagim. Gabi ng lagim. Paing yabot pa. Oo. Gabi ng lagim. Tapos tapos si Paring Ray. Yeah. Ayun. Thank you, tatay. Maraming salamat sa din po. inyo. Dahil Tatay Ferdinand, sino paborito mong announcer sa umaga? Jerry ba? Tsaka Anthony Taberna. Jerry Baha, Anthony Taberna, ito meron kang 1,000 pesos. Yehey! Maraming salamat po. Binabati ko yung mga nakikinig kong kapatid sa DCRH ngayong araw na ito. Si Tessie, tsaka si Kuya Jun. Nasaan ba sila, Kuya John? Sa bahay po sila. Sa bahay lang. nakikinig din. Diyan din Dito rin sa sa Kawit.
Andun po, sa Binakayan din, dito rin. Sa Binakayan din. Ay, salamat sa inyo, Kuya John. Good morning. Malaking tulong po to dahil yung kapatid kong na-stroke, dadagdag sa pabili gamot. Yun, Thank you. ayos. Thank you po sa inyo, Tatay. Ako, at syempre kailangan masagot nyo rin yung ating word of the day para makuha nyo yung ating medium component. Ang word of the day ay shock. Yun! Shock! Oh. Dahil nakuha mo ang ating word of the day, masyasaka. Ito ang ating medium component. Hatid ng Astron Appliances. Yeah. Alagang Astron, alagang maaasahan. Available sa inyong mga suking appliance store nationwide. Alagang Astron. Yun na siya. At syempre, meron ka rin nga pang grocery. Ayan, grocery hatid sa atin ng ACS at ng DZRH. Para sa iyan, at hindi lang yan. Meron ka pang pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango ang fabric conditioner na hatid sa atin ng Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan. Kaya naman kahit gano'ng karaming labahan, ubos yan. Maraming salamat po ulit sa DCRH, pati dito kina Sherwin, lalo na kay kapatid na Jerry at kapatid na Anthony Taberna. Yes, sir. Thank you. Maraming salamat po sa inyo sa palagi niyong subaybay sa mga programa ng DZRH. At sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH. Baka kayo ng susunod nating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bat Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:15. Narito na detalye ng ating mga pangunahing balita. Kagad na nasawi ang pamangkin ni Sheriff Agwak Mayor Ahmad Ampatuan Sr. matapos ambusin ng armadong grupo habang lula ng sasakyan kasamang ilang kamag-anak. Kahapon ng umaga sa Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur. Ang biktimang si Dato Murshid Ampatuan ay anak ng nakababatang kapatid ni Mayor Ampatuan Sr. na nakaligtas sa kamakailan matapos tambagan at pasabugan ng rocket-propelled grenade ang kanyang sasakyan. Halos 4 na linggo pa lamang ang nakalilipas. Samantala, sugatan naman ang bunsong kapatid ng alkalde na si Dato Mama Ampatuan. Naniniwala ang alkalde na may koneksyon ang nasabing insidente sa pag-ambush sa kanya noong nakarang buwan ng mga sospek nga ay armado ng RPG at M16 assault rifle. Tinarget noon ng B40 RPG bulletproof na sasakyan ni Mayor Ampatuan Sr. na naging dahilan ng pagkasugat ng dalawa nitong bodyguard. Kinasuhan na ng 2 bilang ng murder ang 3 suspect sa pagpatay kay Police Senior Master Sergeant Diane Marie Molianido at sa kanyang 8 taong gulang na anak. Ayon sa Quezon City Police District, inihain ang kaso laban kina Pia Katrina Panganiban, mister nito na si Christian Panganiban at Hill D. Sabi ng piskalya, may sapat na batayan para kasuhan ang 3 habang walang inirekomendang piyansa para sa kanilang pansamantalang paglaya. Samantala, nilinis na sa pananagutan at ituturing na lang bilang testigo ang kapatid ni Christian na si Maribel. Ibinasura rin ang reklamo laban sa estranged husband ni Diane na si John Molianido matapos payagan ng korte ang mosyon na alisin siya sa listahan ng mga respondents. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na hindi lahat ng survivors ng lumubog na MV Tricia Kirsten 3 ay kasama sa passenger manifest. Batay sa datos mula sa 293 survivors, ay 93 individual lang ang nasa listahan. Nako. Mario. Sa ngayon ay 21 katao pa ang nawawala habang sumampa na sa 62 ang kabuang bilang ng mga nasawi. Ayon sa Coast Guard, hindi pa nila matiyak kung ang lahat ng mga na-recover na bangkay ay nasa passenger manifest hanggat hindi pa nakukumpirma ang pagkakakilanlan ng mga ito. Sa isang pambihirang pagkakataon ngayong 2026, sisimulan ng mga Katoliko at Muslim community ang kanilang sagradong panahon ng Kwaresma at Ramadan ngayong linggo. Tinawag ito ni Padre Mark Robin Destura sa kanyang article sa Vatican News bilang unique o natatanging oportunidad para i-share ang spiritual reflection na nag-iimbita sa mga mananampalataya para sa isang collective period of prayer o panalangin, pag-aayuno at pagbabalik loob.
Para kay Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo, ang halos sabay na pagsisimula ng panahon ng Kwaresma at Ramadan ay isang biyaya. Alas 7:19 ang ating oras. Nanawagan naman ang Catholic Bishops Conference of the Philippines sa mga tiwaling politiko na mag-ayuno at tumigil na sa pagnanakaw. Ang mensahe ng CBCP ay sa harap ng pagsisimula ng Kwaresma ngayong Ash Wednesday. Ayon kay Father Jerome Siciliano, Executive Secretary ng CBCP Episcopal Commission on Public Affairs, ang Kwaresma ay pagkakataon para sa mga politiko na talikuran ang maling gawain at magsimula sa pag-aayuno, pag-iwas sa kasalanan at pagbibigay ng limos. Sinabi ni Siciliano na ang Kwaresma ay paalala na ang buhay ay hindi permanente at ang mensahe ng Biblia na mula sa alabok, ikaw at sa alabok ka rin babalik ay panawagan para sa pagsisisi at pagbabago. Dagdag ni Siciliano, mahalaga ang accountability at ang pinakamalaking pananagutan ng tao ay kapag humarap na ito sa Diyos. Mas mabuti anyang may mag-ayuno ang mga politiko sa pagnanakaw at korupsyon, hindi lamang sa loob ng 40 araw ng Kwaresma, kundi gawin itong panghabang buhay na pagbabago. Maganda tong tanong ni Bailon ngayon Kambatsero. Ang sabi ni Bailon ngayon, hindi ba pwedeng itiwalag sa simbahang Katoliko yung mga involved sa corruption? Kasi karamihan ay mga Katoliko. Oo, lalo na yung ano na talaga, confirmed. Yung mga confirmed, hindi ba pwedeng itiwalag? Yun nga, panawagan lang. Panawagan ni John John. Ito, panawagan lang. Na magbago, na tumigil na sa pagnanakaw. Pero maganda rin naman yung tanong ni Bailon ngayon. Bailon ngayon, tama. Nilinaw ng Department of Education na under review pa ang panukalang trimester system at wala pang naisa sa pinal na desisyon hinggil dito. Sa inilabas na pahayag ng DepEd, sinabi nitong kinikilala nila ang concerns ng mga mambabatas, guro at iba pang stakeholders kaugnay sa nasabing proposal gaya ng kakulangan ng classroom at usapin sa teacher welfare. Ayon sa DepEd, nananatili pa rin naman itong isang panukala na kailangan sumailalim sa mga serye ng konsultasyon. Nagpapatuloy naman anya ang pagsasagawa nila ng consultations at pakikipagdialogo sa mga opisyal para masigurong mapapakinggan ang lahat ng panig. Sabi ng DepEd, layunin lang ng trimester system na mapabuti ang paggamit ng academic time at implementasyon ng curriculum at mapagaan ang workload ng mga guro. Hindi dadalo via video conference si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isasagawang confirmation of charges ng International Criminal Court sa the Netherlands sa February 23. Ito ang kinumpirma ni Nicholas Kaufman, legal counsel ng dating Pangulo, ngunit hindi nilinaw kung personal na haharap sa pagdinig ang kanyang kliyente. Base sa ICC website, alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi, oras sa Pilipinas, sa Lunes ay isasagawa ang confirmation of charges sa kasong crime against humanity laban kay Duterte kaugnay ng kanyang war on drugs. Personal namang dadalo ang mga kamag-anak ng biktima ng extrajudicial killings. Isasagawa ang mga susunod na pagdinig sa February 24, 26, and 27. Neutral ang posisyon ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court sa request ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na diskwalipikahin ang dalawang Pilipinong abogado para kumatawan sa mga biktima ng war on drugs kaugnay sa kasong crimes against humanity. Sa 3 pahina ng dokumentong inilabas ng ICC, sinabi ni Deputy Prosecutor May Mandiaye Niang na hindi nila aprobahan o tututulan ang hiling ng defense team na i-disqualify sina Attorney Joel Butuyan at Gilbert Andres. Matatanda ang Feb 11 nang humirit ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Pretrial Chamber 1 na atasan ng ICC registry na i-revoke ang appointment ng mga naturang abogado bilang legal representatives ng mga biktima ng war on drugs dahil sa umano'y conflict of interest. Susunod! Dito po! Aba, si Senator Marcoleta, meron daw kinu-question sa Senate Blue Ribbon Committee. Yan! At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng alas 7:23. This time check is brought to you by ACS.
Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. ...7:31 ng ating oras. Kuha nga tayo ng update sa mga sumusubaybay sa ICC. Nakakananilito na ako kumbatsero sa ICC, ICI, ICC, International Criminal Court. Ayan, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na may schedule sa 23. Lunes. Oo. Kausapin natin ang isang nakasubaybay dahil siya ay isa sa mga abogado ng mga biktima, si Just Call Me Neri. Neri Colmenares. Kong Neri, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Yes, maing buntag, Jerry, Tunying at sa inyong mga viewers and listeners. Kumusta po kayo? Ay, andito sa Cebu ngayon kasi may congressional hearing on political dynasty. So, isa ako sa mga first person. So, yeah. So tuloy-tuloy na pala yung mga hearing na yan. Ano po 'yun, yung anong committee yan na Attorney Neri? Election reforms, suffrage committee on suffrage and electoral reforms, headed by Congressman Zia Adyong. Si Congressman Adjong pala. So kayo'y naniniwala, Attorney Kong Neri, na this time may mangyayari na tungkol dyan sa anti-political dynasty bill? I think maipapasa talagang batas ito, I think kung anong klaseng batas, hindi natin alam. Kasi kung sakaling magpasa at pwede pa rin pala 5 or 6, di parang wala kaming pinasang batas, di ba? So, sana naman, hindi naman ganun kadami, di ba? Nagpapagod lang kayo. Correct. So, sana naman, siguro, basta huwag naman ganun kadami. Kasi may bill ako dati, I was the lead author noong 2013 nang pumasa yan sa komite, first time in history. Pumasa sa komite ang bill namin sa bayan muna. And then nag-second reading. Pero isa lang kasi yung allowed namin doon. Kaya nagano naman sila na pwede ba dalawa. So nagkaroon ng give and take at the time. So kaya lang hindi pa rin pumasa dahil ang iba gusto 4, 5. So di nagka-problema kami doon. Sa inyo, ano acceptable sa inyo? Well, isa ang bill namin ngayon dati isa. Masyado yatang ang sungit mo naman, Attorney. Masyado masungit yata yun. Kaya nga nung second reading na sa floor na nakiusap sila. I have to be honest and admit, nang sinabi nilang dalawa, sabi ko, pwede. Dalawa. So dalawang magkasabay sa isang branch of government. Yes. Dalawang magkasabay sa anywhere in the Philippines. Dapat dalawa lang. Halimbawa, isang congressman, isang mayor, pwede yan. Pwede. Yun yung actually sumuporta ang liderato dati doon. Okay sila, at least ang speaker, sabi niya, gusto ko sana maging legacy ko yan . Ano yun? Ang pinag-uusapan ngayon, up to second degree o third degree? Ano bang kanyan? Second or fourth degree. So, ang second kasi anak, tatay, lolo, apo. Yun ang second. Yung fourth degree, abot na first cousin. So pinag-uusapan. I have to admit, karamihang bills, second degree. Second degree? Oo. Pwede, ako nga, Attorney Neri, kami ni Kumbatsero dito may maipasa lang na kapanipaniwala na kahit pa paano meron tayong isang malaking hakbang. Pwede na. Ako pwede na. Meron lang maipasa tapos saka na lang natin pagandahin sa mga susunod na panahon. Basta lang masabing meron pong enabling law na nagawa yung nakalagay sa ating konstitusyon forever. Yes. So, tama naman. Ako, hindi naman ako masungit kaya dali na naman ako makausap. Pwede naman makausap. Pero kung first time ito na ang sitting president ay
ano tawag doon, kumpatsero? Nag-certify. Nag-certify as urgent ng ganitong panukala sa anti-political dynasty, kahit na siya mismo ay isang dynasty. Dynasty. Kung bilangan ng mga pamilyang nasa politiko ngayon, hindi mawawala siguro sa listahan sa taas ang Marcos, Yes. sa dami nilang nakaposisyon. Pero sa tingin mo, sincere dito si BBM? Well, actually, hindi certified urgent. Ang sinertify as priority. As priority. Oo. Magkaiba ba yun? Anong kaiba nun, Kong? Well, yung urgent kasi agreement na yan ng LEDAC at ng House at Senate na yan, iunahin talaga yan. Yung priority sa mga bagay-bagay, isa rin siya sa i-prioritize nyo. So, hindi siya ganun ka-urgent, kumbaga. Okay. But still, whether tinawag nilang urgent yan or priority, sana may commitment na at least na mapasa. Yung sinabi ni Tonying na may mapasa na credible naman ha. Hindi naman yung 10 na lang ang limit. Sige. Saka po, Attorney Neri, ito naman siguro, tapatin natin ang Pangulo. Kung talagang gusto niyang isalba kahit papaano, ang kanyang pangalan, ang administrasyon na to, meron man lang magmarkang legasiya na in the form of a landmark legislation sa ilalim ng kanyang pamumuno. At ito yon Attorney Neri, ano? Yes, kasi kung ang isang presidente, whether kung sino mang presidente, gusto mo mag-iwan ng legacy, ito yon. Tatamaan ka, pero ganun talaga yon eh. If you really want to do something, mag-build ka ng legacy, lahat naman ng legacy may sakripisyo eh. Yes. So yeah, I hope magkaroon tayo ng batas this time around rather than wait for another 10 years na naman ulit humantong dito. Opo, so hintayin natin yan. Okay, dito po sa mangyayari sa Lunes sa ICC, kinatatakutan ho ba ninyo na makita ng mga Pilipino through video si dating Pangulong Duterte, yung itsura niya, kung ano yung itsura niya ngayon? Ay, hindi naman kinatatakutan yon. Pero in-expect namin na siyempre ano pa man, pwede namang ang itsura niya ay maputi na yung buhok, payat, siyempre Hindi nakapag-ahit. Pwede hindi nag-ahit, etc. Pero pag nakakulong ka, pwede namang pumayat ka talaga. Marami naman nakakulong sa bilibid talaga. Siyempre, payat na payat, may sakit pa nga na malala eh. Kami may kliyente kami dati, cancer eh. Hindi niya talaga pinayagan yun na maano man lang sa ospital eh. Ma-release doon. Namatay lang yung ang cancer patient na yun sa loob ng bilibid. So, anyway, ganun lang. Ang ano naman, syempre, ang mga biktima, wala naman kaming, hindi naman kami nagdadasal na may mangyari sa kanya. Gusto nga namin kasi alam mo, pag may nangyari sa kanya, o di tapos na yung kaso. Ano ba bang magagawa mo, di ba? Dismiss na yon. So wala naman kaming ganon. Kaya lang, ang sinasabi lang naman ng mga biktima, yung kaanak namin, walang kaawa-awang pinatay nyo eh. Nagmamakaawa eh. Walang korte-korte, walang abogado. Kayo nga, mabuti pa, may abogado at may korte. So at least, yan siguro naman yung sabihin ng mga kaanak. Hindi naman masamang kaawaan yung isang katulad niya, pero kung may gustong maawa sa kanya, pero isipin din natin, kaawaan din natin yung mga pamilya. Mabuti siya, nadadalaw siya ng mga anak niya. Yung mga pamilya na to, yung anak nila, dinadalaw nila, sementeryo na lang. Kasi patay na eh. Wala na silang magawa dun eh. So yun lang naman. But sige lang, kung ano man yung itsura niya, hindi ganun talaga, hindi naman namin mabago yan. Ano bang mangyayari sa Lunes? Iba kasing hindi naman DDS o hindi naman anti-Duterte, nagugulat at gaano ba kahalaga yan 23? Hakatulan na ba si Duterte? Magkakaroon na ba ng desisyon? parang ganun ang nagiging impression sa iba eh. Yes. Ano yan? Confirmation of charges lang yan. May charges. Iko-confirm ng korte kung ma-confirm o di may trial na.
Kung may trial na, may bagong korte constitute, ang tawag nila dyan trial chamber. Ito pre-trial pa lang eh. Kakaiba siya dito, Tonying, Jerry, sa Apo. Pilipinas. Pag si fiscal, tapos na yung preliminary investigation, magsasampa Korte na kaagad. korte. Ah. Doon sa ICC, medyo matindi yung bigay nila ng due process rights ng akusado na may investigasyon na si fiscal o si prosecutor gusto na magsampa ng kaso, dadaan pa muna dito, i-confirm pa muna ng Pre-trial. korte. Oo, tapos Tagal kung pala niyan, ma-confirm ng korte, tsaka lang magkaroon ng trial. So hanggang ngayon, wala pang trial. Oo. September 23 last year to eh. Oo. Kailang nag-motion si President Duterte na pwede ba i-postpone ka, ang daming motion eh. Iba't kaliwat kanan na motion, kaya na-delay. Medyo nag-oppose kami noon kasi sabi namin 2016, 2017 pa namatay ito, 2025 na. Wala pang trial, di ba? Kaya lang, syempre, ganun talaga ang panigan ng ICC. Sa confirmation of charges, ano ba yan, attorney? Na sasabihin ba dyan kung may probable cause para ituloy sa trial talaga? At pwede bang sabihin dyan na walang kasalanan yan, palayain na yan? Well, parang probable cause yan kasi ang term ng ICC, sufficient evidence na may probability that he committed a crime. So, mukhang kamukha yan dyan. Parang gano'n, ano? Kung sakaling sabihin ng pre-trial chamber na tatlo yan eh, i-confirm niya, di kung confirm, i-trial na. Okay. Pag sinabi niyang hindi ko i-confirm yan, hindi naman siya marilis agad, pero ang gagawin dyan, ang prosecutor pwede niyang utusan na dagdagan mo yung ebidensya mo kasi kulang yan eh. Kung hindi mo dadagdagan yan, talagang hindi ma-confirm yan. So may ganun sila doon. Sa Pilipinas, hindi yan naman ginagawa yan kasi sa tingin ng Pilipinas, dapat yung judge, hindi mo ginagawa yan. Yung mga ganun dito. Sa ibang bansa kasi, yung judge, sinasabihan ang prosecutor na dagdagan mo yung ebidensya mo. Kung gusto mong manalo ka. So, ganun naman ang mangyari. So, ngayon, kung talagang hindi ma-confirm, o di talagang i-ano na yung warrant of arrest, this up for the ICC to declare na ang warrant, baka i-lift na nila, ganon. Pero ako, personally, hindi lang naman dahil abogado ako ng mga biktima. Ang lakas kasi ng kaso from any lawyer's point of view, ang lakas ng kaso Kaya mahirapan talaga ako ni President Duterte, mahirapan talaga akong maghanap ng ebidensya para patunayan sa korte na wala drug war. Kasi dami niyang sinabi na tsaka mga witnesses and so on. So, I think hindi talaga pwedeng mangyari yung second scenario. Tingin ko, mako-confirm. But of course, hindi natin alam ang decision ng ICC. Ako last na lang, Attorney Nery. Pag pinag-aaralan niyo yung galaw nung defense team, ano bang nababasa niyo? Gusto nilang mapabilis yung proseso o mapatagal ang proseso? Well, based sa ginawa ni President Duterte, parang 5 o 6 na motion ang final niya. Motion to disqualify, motion to interim release, motion sa jurisdiction, motion sa medical fit. Ngayon, pinapadisqualify naman yung abogado ng mga biktima. Tingin ko, dinidelay niya lang trial. Yung tingin ko. Kasi normally, kung inosente ka, pag nasa kulungan ka, right to speedy trial i-claim mo. Bilisan nyo na to para makalaya na ako. Siya baliktad kasi ako, tingin ko, alam niya kasi na pag may trial na, medyo may problema na siyang malaki. Kasi ebidensya na yun Anong ebidensyang isasubmit niya para sabihin wala akong kinalaman sa drug war? Na yun, mahirap talaga yun. Kasi wala akong maisip na ebidensya dyan Actually, yun nga yung nanonood ako nung sa Netflix, yung Lincoln Lawyer. Kinasuhan si Lincoln Lawyer gusto niya madaliin yung para wala akong kasalanan dito. Sabi, apurahin na natin to. Apurahin na natin to. So, ang inaakusahan,
kung ikaw ay ang tendency mo Kung wala ka kung talagang kasalanan. para ma-absuelto ka na matapos na to ay apurahin mo. Kaya lang yung mga galawan ni Justin Kaufman, Justin ba pangalan? Dustin Kaufman. Hindi, parang dinidelay pa nila yung mga Nicolas, proseso. si Nicolas. Nicolas Kaufman. Ang tanong ko, magkano ba ang bayad dyan? Alam nyo ba yan? Magkano ba bayad sa abogado dyan, yung defense lawyer? Hindi ko alam. At saka kami naman, alam mo naman kami, hindi naman kami Lincoln lawyer, Kia lawyer. So, hanggang ang wala kaming bayad. Talagang, Kaya libre. Libre. Pero libre. ala ba kayo na aamoy doon sa kabila kung magkano ba ang bayad yan? Kasi yung may mga abogadong ganun di ba? Para tuloy-tuloy ang ikot ng metro, wag mo na tapusin yung kaso. yeah, well, hindi namin alam. Pero I'm sure mas malaki sa amin yan. Kaya Wala naman kayo Kaya sigurado malaki sa inyo. Abonado pa kayo abonado pa. Yeah. Pero hindi ko alam. Seriously. Kong Neri, thank you Thank sa you. oras. Magandang umaga. Salamat po. Ay, magandang umaga. Sige, Tonying Jerry. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 747. This time check is brought to you by Katanying Jerry. Dos. Ay. Assistant Ombudsman Ellie Cruz, Ayun. General Ellie Cruz. Ayun. Kabayan, magandang morning. At sa mga miyembro ng Strong Tigers Alliance of Riders, magandang morning sa inyo. Ganon din kay General Sam Sagun at kay General Sam Belmonte. Ayan. At sa lahat ng mga bumabati, si Andy, mate Andy De Los Reyes, saka si Benji Andres. Salamat sa inyo. Congratulations. Si General Vicente Kabatingan. Magandang morning po sa inyo. At Caselo magandang- Lagmay. Magandang morning din, kumbachero, at happy birthday sa ating Golden Girl Golden Girl. na si Bernadette Sembrano. Aba, tingnan mo nga. Si Ate B. Hindi halata Oo. Hindi halatang Parang 35 lang Tingnan mo naman Tingnan pag mo nga napapanood mo naman, si Ate B batang-bata. Ate B, happy birthday. Nga. Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Kuyang Els Bartholomew, thank you! Si Kuyang Boy Fabian saka si Ate Lani, wala daw ba tayong huhulaan ngayon sa ating showbiz balita? Naku, medyo parang nasa Japan, sagot sa kahirapan. Hindi pa ba umuwi? Hindi pa ba nakakauwi si Morley? Ay mga taga General De Jesus College sa linggo na po, Feb 22 ang Grand Alumni Homecoming at Happy 80th Foundation anniversary sa General De Jesus Academy San Isidro, Kita-kits. Yan. Kuyang Eric Dimakulangan, magandang morning, thank you. Ang best-selling 7-seater SUV ng Cherry Auto Philippines, ito pong all-new Tigo REV Luxury Edition SUV ay nakapagtala ng best-in-class fuel efficiency. Ang tindi nito. Matindi yan. Alam niyo po ba yung rating? 84.28 kilometers per liter gasoline equivalent. Matapos ang fuel eco run na isinagawa ng Department of Energy noong 2025. At alam mo ba, General James Brillantes? General James. Batay sa resulta ng pagsusuri ng DOE, eto, pansinin po ninyo ito. Nanguna ang Tigo REV LE sa mga sasakyang sinuri sa mga kategoryang plug-in hybrid, diesel at gasoline. Kuya Jomar Canlas, alam mo ba? ang Tigo REV,
Baka magtampo ito si Executive Secretary Ralph Recto na Ay, lagi pala yes. nakikinig sa atin. Yes, Ralph. Kumusta yes, ba si Ralph. Ate V? Kumusta ba si Ate V? At saka si Attorney Aris Liwag. Attorney Aris Liwag, magandang morning. Ang Tigo REV-LE ay may 1.5 liter turbocharged engine at may pinagsamang electric at hybrid driving range na hanggang 1,400 km sa isang full tank at charge. Naman, talaga naman. Meron din itong iba't ibang safety and driver assistance features. Alam mo ba ito, Aya Jerome Tang? Ha? Aya Jerome Tang, kabilang ang advanced driver assistance system, adaptive cruise control at 540 degrees camera system. At baka itinatanong mo naman sa atin na Undersecretary Ato Bisnar ng DOTR at Executive Director Martin Ontog ng LTO kung magkano to. Ayan. Johnny Santos, ito, sasabihin na sa'yo. At nito na, Attorney Roland Tan. Attorney Roland Tan, thank you. Attorney RPT, kayang-kaya mo to. Piolo Romero. Si Papa P. Papa P, kayang-kaya mo to. At kayang-kaya mo din to. LTO Chief Marcos Parin Lacanilaw. Halagang 1,528,000 pesos ay maaari ka na makabili ng matipid at reliable na 7-seater SUV ang Cherry Tigo REV-LE. Yan, ang dami na namin sinabi. Ano pa hinihintay ninyo? Tara na! I-test drive na yan! Sakay na! Kabilis ng oras, ano? Paano? Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Weng Hidalgo, maganda morning! About Jack and Diane, two American kids growing up in the heartland. Jack is gonna be